At ayan mga ka-crypto, sabi po sa ating balita dito ay market strategist warns you might not be able to buy XRP again and here's why. Ayan, isa pong babala ng market strategist dito na nagsasabing baka hindi ka na makabili ng XRP muli. Kaya alamin po natin kung ano ang dahilan kung bakit niya nasabi ito. Madalas po kasi nating marinig ang mga usapan tungkol sa kung kailan dapat magbenta o kung paano ba i-timing ang market para makuha ang pinakamagandang gain. Pero alam niyo ba na ayon po sa market strategist dito na si Levy, ayan po siya, may isang mas malaking banta ang naghihintay sa atin. Ang tinutukoy niya ay ang posibilidad na baka hindi na tayo makabili o makapag-execute ng tamang trade sa oras na pumalo ang presyo. Karamihan po sa atin ay nakapokus lamang sa paghihintay ng malaking galaw. Pero ano nga ba ang mangyayari sa order books kung ang lahat ay sabay-sabay nakikilos habang nauubos ang supply? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mahalagang babalang ito para malaman natin kung paano tayo magiging handa bago pa man magbago ang takbo ng buong market. Yan, bakit nga ba naging issue ang liquidity squeeze sa XRP market? Sa tingin ko po, ang pinakamalaking pagkakamali ng marami ay ang pag-aakala na laging available ang XRP sa bawat oras na gusto po nilang bumili o magbenta. Ayon po kay Levy dito, kapag nagkaroon po ng biglang pagsipa ng presyo, hindi lang basta tataas ang value. Magkakaroon din ng matinding kakulangan sa supply o ang tinatawag nating supply squeeze. Isipin ninyo na lang ito na parang isang exclusive concert kung saan ang dami-daming gustong pumasok pero kakaunti na lang ang natitirang upuan. Kapag naubos na ang order book sa exchanges, ang nakikita nating presyo sa screen ay posibleng hindi na tumugma sa totoong presyo na makukuha po natin sa execution. Para bang gusto mong bumili sa isang tiyak na halaga, pero dahil po sa bilis ng galaw at kawalan ng sellers, mapipilitan kang kumuha sa mas mataas na selyo o kaya ay hindi na tuluyang matuloy ang iyong order. Ito ang dahilan kung bakit napakahalagang pag-isipan ang market dynamics ngayon pala. Ngayon ay paano po natin maihahambing ang sitwasyon sa isang naipit na bote ng tubig? Para mas madali po nating maintindihan, pwede nating ikumpara ang market sa isang bote ng tubig na pinipressure habang unti-unting binabawasan ang laman. Kapag ang mga malalaking holders at saka institutional participants ay patuloy po na nag-aalis ng coins mula sa mga exchanges patungo sa kanilang mga cold storage, ang natitirang liquidity sa public order books ay nagiging manipis na manipis. Sa sandaling mag-trigger ang isang malaking balita o demand spike, mag-uunahan po ang mga tao na makapasok. Dahil manipis po ang liquidity, ang bawat pagbili ay magdudulot po ng mabilis na pagtalon ng presyo na mahirap pong habulin. Kung ang isang ordinaryong trader ay maghihintay pa na mangyari ang mismong rally bago kumilos, baka maabutan po niya na sarado na ang pinto o kaya ay sobrang taas na ng slippage. Kaya naman ang pananaw po ni Levy ay nakasentro sa ideya na ang totoong laban ay nangyayari bago pa man sumabog ang presyo. Hindi kung kailan huli na ang lahat. Ngayon ay bakit mas mahalaga naman ang early positioning kaysa sa paghabol sa tumaas na presyo? Kung susuriin po natin ang naging pahayag ni Levy, ang pinakamahalagang kalamangan ay napupunta sa mga taong maagang nag-iipon habang tahimik pa ang paligid. Noong mga panahong ang interes ng karamihan ay mababa pa at ang market ay medyo kalmado, dito po kumikilos ang mga may malalayong pananaw. At bakit? Dahil po sa panahong iyon, madaling makabili ng walang kahirap-hirap at walang pressure mula sa mabilis na paggalaw ng chart. Sa tingin ko, napakalinaw ng mensahe dito. Ang paghahanda bago ang mismong dagsa ng mga tao ang nagtatakda
kung sino ang makikinabang ng gusto. Kapag naghintay ka pang maging viral ang balita bago ka kumilos, malamang naabutan mo na ang sitwasyon kung saan ang mga tao ay nag-uunahan na lang makapuesto habang nagkakaubusan na ng supply sa mga exchanges. Ang maagang pag-iipon ay parang pag-secure ng ticket bago pa man magsimula ang pila sa takilya. Ngayon ay ano naman ang reaksyon ng community sa ganitong klaseng market reaction? Siyempre, iba-iba po ang naging reaksyon ng mga tao sa social media matapos pong lumabas ang pahayag na ito. Mayroong mga community na nagsabi na ang ganitong klaseng problema ay isang magandang problema. Isa pong sinyales na mataas ang demand at talagang hinahanap ng market ang asset. Sa kabilang banda naman, may mga traders din na nananatiling nag-aabang kung bababa pa ng gusto ang presyo, tulad ng mga umaasang maabot muli ang mas mababang pwesto para makadagdag ng holdings. Pero sa gitna ng iba't ibang pananaw na ito, ang pinakasentro ng usapan ay ang kahandaan. Hindi natin kontrolado kung paano po gagalaw ang buong global market. Pero kontrolado po natin kung paano natin pinamamahalaan ang ating mga pwesto ngayon. Ang mga komento at usapan na ito ay nagpapakita lamang ng liquidity at supply availability ay magiging isa sa pinakamainit na paksa sa mga susunod na buwan habang patuloy na nagbabago ang takbo ng crypto landscape. Ngayon ay paano naman natin tatapusin ang pananaw na ito para sa ating sariling diskarte? Ayan, ang babala po ni Levi Ritville dito, o Crypto Crusaders, ayan, ay hindi dapat katakutan, kundi dapat gawing gabay sa ating strategy. Ang market ay laging nagbabago at ang mga patakaran sa pag-trade ay pwede pong humigpit habang dumarami ang mga sumasali. Kung patuloy po nating babaliwalain ang importansya ng maagang pag-ipon at aasa lamang tayo na madali tayong makakabili sa gusto nating oras sa hinaharap, maaari po tayong madali ng biglaang pagkaubos ng supply. Kaya manatili po tayong kalmado, suriing mabuti ang ating mga hakbang at laging isipin na ang pagiging handa bago ang malaking galaw ang siyang maghihiwalay sa mga nagtatagumpay at sa mga naghahabol lamang sa huli. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito